Kung meron kang mga Rhode Island Reds na mahigit 2 buwan ng edad, pwede kaya ang buhayin mo lang sila sa pamamagitan ng pagpapakain ng corn grits, dinurong na mais, tapos sinaluan mo lang ng dahon ng malunggay at oregano. Pwede kaya yon? Let's say nasubukan mo na yon at sa nakikita mo ay gustong-gusto naman ng mga Rhode Island Red mo na between 2 to 3 months ang edad. Pwede kayang ituloy-tuloy ang ganong pagklase ng pagpapakain na lang. Sa mga regular na nanonood sa mga chicken related videos ni Alpha Adventure Farms sa YouTube channel na to, for sure alam nyo na ang sagot dyan, dahil makailang ulit na akong nagbigay ng science-based insights kapag pinakain mo ang iyong manok. Pag in-applyin mo siya ng tipid tips, may pros and cons. So ganito yan. Kung ikaw ay katulad ko na nagbebenta ng mga breeders, medyo matatalo ka ng mga breeders na hindi nag-a-apply ng tipid tips sa kanilang mga ibinebentang mga manok. Matatalo ka ng mga breeders na nagpupurong feeds, pagkatapos nagbibigay on top doon sa purong feeds ng mga dahon ng malunggay, mais, sapal ng niyog, sapal ng soya, kung ano mang available na gulay o prutas ang nakukuha nila sa palengke, on top doon sa purong feeds. Matatalo ka ng mga breeder na yon when it comes to selling Rhode Island Reds, Black Australorps, or Decal Browns as breeders. Siyempre, di ba? Now, kung ikaw naman ay naglilibang lang, let's say nag-alaga ka ng iilan dahil natutuwa ka lang sa kulay at itsura ng mga manok, no? For your personal consumption lang or ng pamilya mo, at hindi ka katulad ni Alpha Adventure Farms na nagbebenta talaga ng mga talagang breeder farm talaga, no? Pwede yung ganon. Kasi walang ibang taong mag-iinarte or magko-comment sa pamamaraan mo ng pagpapakain or pagtitipid ng pagkain, dahil ikaw lang naman at ang pamilya mo ang makikinabang doon sa personal mong feeding program. Pero kapag ikaw ay pumasok na sa business model na breeder production, talagang uungkatin yan ng mga buyers mo. Lalo pat kung meron silang point of comparisons na, halimbawa nakakwentuhan na nila ako or followers sila ni Alpha Adventure Farms, alam nila kung paano magpalaki, na imbes na tipid tips ay dagdag gastos tips ang nangyayari, no? Kasi breeders nga, no? Laki sa layaw. Kung may point of comparison na sila, baka tanungin ka, anong mas ikinaganda ng manok mo kumpara dun sa mga manok ni Alpha Adventure Farms na hindi ina-applyan ng tipid tips, bagkus dagdag gastos tips ang ginagawa pa nila, no? So dun pa lang medyo magiging tagilid na. So i-base din natin yung ating feeding program dun sa objective natin. So kung naglilibang-libang, ayos lang yung mga ganyan, no? Kung i-free range mo sila, ayos lang din yan. Ibang usapan kasi, ibang klase na kasi ng pag-aalaga kapag ang business model mo ay breeder farm ka. Iba na yon, ibang usapan yon. Malayo ang breeder farm na business model sa isang naglilibang lang, no? Nag-aalaga at naglilibang lang gamit raising those chickens, no? Yung malunggay, rich in iron yan, no? Tapos yung oregano, meron siyang antifungal, antiviral, and antibacterial properties. So meron ka ng phytobiotics, no? Kumbaga antibiotic na nakukuha sa mga halaman. In that case, yung herb na oregano, no? Corn, mataas din niyan, source of energy yan, no? Ang concern ko lang kasi diyan, no? Hindi natin alam kung ano yung percentage of crude protein yan. Yung moisture niyan, depende pa sa pagkakabilad nung mais na ginagamit mo. Lalo't higit doon sa mga malunggay, no? Iba-iba ang hindi guaranteed yung percentage of nutrients na pwedeng makuha ng hayop, ng manok doon sa mga binanggit nating natural na pagkain. Hindi kagaya kasi ng synthetic or commercial na feeds, guaranteed yung nutritional value na makukuha ng
mga manok natin. Mula doon sa crude protein, hanggang sa fiber, sa fat, sa calcium, sa phosphorus, maging yung percentage ng moisture. Guaranteed yun. Pag sinabing 12% lang ang moisture, 12% lang ang moisture. Ang problema nga ulit, doon sa corn grits natin, dinurog na mais, kung hindi masyadong nabilad yan, mas mataas ang moisture content niyan kumpara doon sa bilad na mais. Okay? So yun ang concern doon. Kung mabubuhay, survivability lang ang habol natin, pwede naman yung kung ano lang ang available kahit hindi mo bigyan ng feeds. Kahit 50% na feeds, kung survivability, no? Yung atake na survivability lang ang habol natin, uubra yan kung pang personal consumption lang natin, kung tayo ay naghahabi-habi lang. Pero kung negosyo yan, kailangan you need to set the bar high, kasi yung mga buyer mo, marami sa kanila nag-canvas na sa ibang breeders yan, sa mga breeder farms, nag-canvas na yan, meron na silang pwedeng pagkumparahin na mga cultural managements, no? So yun lang ang masasabi ko doon, no? And sa mga, kung sakali man na yung tanong na yun ay i-post natin sa mga chicken related Facebook groups, maaaring bias ang sagot na makuha natin, dahil syempre kumbaga i-motivate ka pa ng iba na yes, tuloy mo yan, maganda yan, kung yun ang pamamaraan din nila, no? In my case kasi pareho akong may mga manok na for breeder production, at may mga manok din akong panghabi-habi lang or pang personal lang namin dito. Kaya nakita ko na yung pagkakaiba kapag ang manok mo ay in-applyan mo ng tipid tips, yung mga sangkatutak na tipid tips video na nagkalat sa YouTube. Pag in-applyan mo ng ganon, yes, mabubuhay yan, hihinga yan, maaaring bilog pa rin ang katawan, pero nakita ko yung kaibahan kapag binigay mo yung 100% na commercial feeds plus on top yung mga supplemental na natural feeds na ganyan, dahon-dahon, no? Prutas, gulay. Iba pa rin yung vigor, no? Yung sigla, liksi ng mga sisiw nung mga ginastos ang mga manok talaga sa kanilang pagkain kumpara doon sa mga saktong nakakasurvive lang, yung alagang backyard lang talaga, no? Iba pa rin yan, na meron na akong first hand experiences na dyan, at hindi lang base sa second hand information na mga kwento or mga nababasa lang sa libro. Okay? Isa sa mga programa ng aking chicken farming seminar ay yung feeding program. Dinidiscuss ko doon kung ano-anong mga nutritional values yung dapat mong malaman sa chick booster, chick starter, grower pellets, tsaka sa breeder pellets or laying mash, no? So kailangan mong malaman yon para naiintindihan mo yung sinasabi ko kanina na hindi mo talaga magagarantiya, hindi guaranteed yung nutrients na makukuha mo sa mga padahon-dahon, no? So iniwan ko sa description box yung link, click mo na lang yon at mag-register ka para mapanood mo na yung 4 na oras na video, at nang makopya mo yung kabuuan ng aking cultural management sa chicken farming, particularly sa mga Rhode Island Reds, Decal Browns, at mga Black Australorps, heritage chicken in general. Okay, so this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.